Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ano na naman ito? Cheese Escudero. Ano na naman itong kalokohan na to, Cheese Escudero? Itong mga journalist na nagko-cover po dyan sa Senado, nagre-reklamo po sila, mga kababayan. Dahil sila po ay pinagbawalan na magstay sa loob po ng Upper Chambers Plenary Hall. Bakit? Ano ba magaganap doon? Sa Wednesday po kasi ay ang pag-uusapan o pagdidebatihan mga kababayan ng mga senador ay ang Supreme Court ruling. Dito po sa kaso ng ni Sara Duterte doon sa impeachment case ni Sara Duterte. So magkakaroon po ng debate sa Miyerkules ng hapon. At maganda po yan, makikita po natin kung sino-sino ang talagang pabor at kontra dito sa ruling ng Supreme Court. So ito po ay kinakailangang mapanood ng buong Pilipinas, ng buong taong bayan. Dapat mapanood natin to para makita natin kung sino ang mga tulongges at sino ang hindi. Kung sino ang para sa bayan at sino ang para sa mga Duterte. Kung sino ang para sa tama at sino ang para sa mali. Kailangan mapanood namin yan. Ngayon ganito, mapapanood naman daw. Ila-live naman daw nila. Pero merong nangyari. Binan po. Etong mga nandun po mismo sa Upper Chambers Plenary Hall. Yung eto mga kababayan basahin natin tong Ito. Ito po yung headline. Media ban sa Senado. Senate bars reporters from debates on Supreme Court ruling. Ito. Talaga to si Cheese Escudero. Hindi ko alam kung anong gusto nito mangyari. Ginagalit talaga nito taong bayan Ginagalit mo Cheese Escudero taong bayan Pati ba naman itong media pagbabawalan mo na i-cover? Mamaya paririnig ko sa inyo yung nangyari dyan sa Senado. Pero basahin muna natin to. Nakakabwisit na kasi ito si Cheese Escudero May sinabi kasi siya live naman mapapanood naman nila sa kanilang media center. Mapapanood nyo naman sa telebisyon kasi meron naman sila mga media centers na nakapwesto ron. Pero doon sa plenary hall, ibinabar. Bawal daw doon. Mga kababayan, doon natin nakikita yung mga behind the scenes. Doon natin nakikita, tingnan nyo mga kababayan kung wala itong mga media na ito, makikita ba natin yung katarantaduhan nito ni Joel Villanueva saka ni Bato de la Rosa saka ni Amy Marcos? Kung yung pagbabasihan mo lang, yung nakatutok lang doon sa nagsasalita o doon sa main camera, hindi mo makikita yung sidelines kasi mas marami nangyayari sa sidelines. Doon natin nakikita kung sino yung mga siraulo, yung mga tulongges. Katulad ng ginawa ni Villanueva, di ba? May pangiti-ngiti siya, may padila-dila pa nung binuyo niya si Amy Marcos na magsalita na napatigilin si Risa Ontiveros. Kuha po yan dyan sa sidelines. Parang yan yung tingnan nyo, yung si Kong Sabong. Kung yung camera lang nakatutok dun sa gitna, hindi mo makikita yung nangyayari. Hindi mo makikita na mayroon pala mga Kong Sabong na yan. Nasa gitna ng kanilang trabaho, nanonood ng sabong. Kung ano-ano pinapanood, misa-isa, nanonood ng bilyar, anak ng toko, itong mga to. So, importante mga kababayan, makita natin yung nangyayari behind the scenes. Ayan po yung yung silbi ng mga camera diyan po sa plenary. Umiikot-ikot po yan Anong gusto niyo? Ang gusto kasi ni Cheese, mapanood lang yung live ng Senado tapos kokopyahin lang ng media. Hindi ganoon, Cheese. Baging transparent ka, binibisit mo talaga taong bayan Ginagalit mo kami. Lalong-lalong na to, case na to, napaka-importante ito. Ito pinag-usapan matagal na panahon na. Tapos pagbabawalan mo ang media na dyan sa plenary. Siraulo pala to. Sabi dito. Ngayong araw na to, kanina, sabi ng mga staff members ng Public Relations and Information Bureau, yung mga reporters daw ay hindi raw allowed to cover the deliberations inside the Senate plenary since the session hall was expected to be full as senators had invited guests.
Okay, dahil meron daw mga guest. Eto nga, nagdala sila ng sarili nilang mga grupo para pag nagsalita sila, palakpakan yung mga yung mga Maka-Duterte. Sino imbitahan nyo? Mga didilis, yung mga makikitid ang utak. Unahin nyo muna yung media kasi nasa gitna yan. Tapos ano nangyari? Ito. TV crews, yung mga sa TV, television were also informed that only Senate's in-house cameras will be allowed to take live footages of the deliberation. Tignan nyo. Senate House cameras lang. Kaya sabi ko, di ba? Senate House cameras, kokopyahin lang yung coverage ng mga media outlets. Hindi ganoon. Dapat may sariling camera itong mga media outlets. Kasi intense to. Yan nga, intense. Kinakailangan naming malaman ano ba talaga nangyayari. Gusto namin makita yung mga reaksyon ng mga ilang senators na hindi nagsasalita. Yung mga nandiyan lang sa Gedli. Nung nalaman yung order, tumayo si Senator Risa Ontiveros, Senate Minority Leader, para sabihin yung concern ng mga journalists. Wow, Jesus Escudero, pati media, kinokontrol mo, Aba. Iba na ito. Iba na ang ginagawa mo, Jesus Escudero, Ginagalit mo talaga taong bayan, talagang pinapakita mo kung gaano katindi ka, Nagsalita si Ito na, diretso na tayo. Pakinggan natin itong nangyari dyan po sa Senado nung nagsalita po si Risa Ontiveros kasi nagreklamo yung reporter siya. Bakit naman ganun, ma'am? Ko-cover namin Saka sa amin, sa mga taong bayan, kinakailangan natin makita yung sidelines, yung mga nangyari sa Gedli. Di ba? Yung reaksyon ng mga tao doon sa paligid. Tapos wala pa nga daw upuan Hindi binigyan ng upuan dahil mapupuno raw. Dami raw inimbitahan ni De La Rosa Taragis yan. Unahin nyo yung media. Unahin nyo yung media, wag yung mga pamilya ninyo. Para makita namin lahat ng nangyayari dyan. Kahit kasingit-singitan. Baka si Robin Padilla, pakain-kain lang habang so gusto namin makita. Kasi pasweldohan kayo ng taong bayan Kami nagpapasweldo sa inyo So dapat makita namin kung ano talaga nangyayari dyan sa Senado. Ito mga kababayan, ito yung nangyari nung tumayo si Risa Ontiveros at nagreklamo kay Chis Escudero. Pakinggan ninyo yung sagot ni Chis Escudero Pakinggan ninyo yung sasabihin niya. Before we suspend, What is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Salamat tabi, Mr. President. I just like to make a point of inquiry, if I may. The lady may proceed. Salamat po, Mr. President. A point of inquiry, Mr. President. We'd like to clarify reports from the Senate media that verbal instructions were given to them to the effect that they would be limited from covering the session tomorrow. Ang sabi sa kanila, pwede kayo pero kailangan nakaupo. Ang kaso po, Mr. President, wala namang upuan. So para sa madami nating mga kaibigan sa media, parang hindi sila pinapahintulutan sa session hall, taliwas po sa tradisyon at nakasanayan. So mari po bang bigyan ng kalinawan, Mr. President, ang tanong na ito para on the record, madinig ng mga kaibigan nating mamamahayag at maiwasan ang kalituhan bukas, Mr. President. Naipaliwanag na po sa kanila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaugnay sa pahayag na binigay ng PRIB kanina. Rektang pinaliwanag yan ng Senate Secretary sa mga miyembro ng media na hindi totoo, hindi accurate at hindi naunawaan yung naunang sinabi ng PRIB. So wala pong ganon. Kung anong meron ngayon, ma'am, available din sa media yun tulad ng ordinaryong araw at sesyon natin. Salamat, Mr. President. So ibig sabihin po, nakatayo man sila or nakaupo, ay papayagan po yung Senate media mag-cover sa session natin bukas ng hapon, Mr. President. Usually members of the media cover the session from the media because from their office there at the media center because they get to see from all angles from cameras provided by PRIB what's going on in the session hall. They're usually not inside the session hall all the time.
Yes, I understand that, Mr. President, but given the importance of the debate tomorrow afternoon, kaya ko po hiniling lang ganitong kalinawan na papayagan po silang makapasok at makapag-cover ng session bukas ng hapon, Mr. They President. can, as they usually do, Your Honor, and I don't think there's any reason for us to limit or inhibit that. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. President. And Okay, so yun ang sinabi ni Chis Escudero, pero iba sinasabi ng mga reporters. Iba daw yung yung verbal instruction sa kanila. Di siguraduhin mo, Chis Escudero, na mabibigyan ng ng pwesto yung mga media. Baka sali-salita ka lang, pero yung sinabi ng mga reporters, kasi hindi naman magreklamo yung mga reporters kung wala silang narinig na instruction. May narinig silang instruction verbal instruction na hindi sila pwede sa sa Senate plenary hall. Tapos ngayon, iba na sinasabi ni Chis. Tingnan natin mga kababayan. Ayusin mo yan, Chis Escudero. Yan pa naman ang pinakihintay ng taong bayan, yan debate. Gusto namin makita lahat ng kasuluk-sulukan dyan. Umiikot ang camera. Panonoodin namin yan. Tingnan namin kung sino yung umingisi dyan. Para makita namin kung sino talaga yung nakikinabang. So, ayun po mga kababayan yung update natin. Sabi ni Chis Escudero, wala naman daw ganong media ban sa Senado. Pero sinabi nga niya, pwede naman sila sa media center. Hindi pwede yung Chis Escudero. Kailangan nasa plenary sila, kailangan makita yan. Makita ng taong bayan lahat na nangyayari dyan. Ba't ba tinakatakot mo? Ba't ka ba natatakot, Chis Escudero? Hindi pwede yung ganyan. Kaya, abangan nyo bukas po ng hapon ang debatehan tungkol po dyan sa issue, dyan po sa ruling ng Supreme Court dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Napaka-importante po niyan. Dito po natin makikita kung sino po talaga ang nagmamahal sa bayan o hindi. Dito po nyo makikita ang talaga naglilingkod sa tao o naglilingkod lamang sa kanyang sarili, sa kanyang partido at dun sa kanyang mga kaalyado. Kaya panoorin po natin yan. So, importante po itong media. Hindi namin mapapanood yan kung hindi nyo papasukin yung mga media dyan. Chis. Sobra-sobra na ginagawa mo. Grabe ka na. Grabe na yung mga ginagawa mo, Chis Escudero. Siguro kinakailangan mag-resign ka na bilang Senate President. Wala halatang-halata ka na masyado. Okay, so yun lang po ang ating update. Abangan natin, bantayan natin itong mga media. Dapat makapasok sila dyan sa loob ng plenary session hall at mabantayan lahat po ng nangyayari, lahat po ng angulo, lahat po ng nasa likod ng camera, makikita natin. Kasi maraming cameras dyan, iba-ibang kuha So makikita natin yung mga nanonolongges lang o pakain-kain lang, pangisi-ngisi at yung mga nalulungkot. So yung mga nalulungkot, yun po yung mga taong nagmamahal sa bayan. Kung hindi talaga nila itutuloy itong impeachment proceedings ni Sara Duterte dahil po dyan sa Supreme Court ruling. Saka dito natin makikita yung mga bobo sa kayong matatalino. Tingnan natin, abangan ko si Robin Padilla. Ano sasabihin niya? Ito si Bato de la Rosa, hindi ko na pakinggan to. Wala naman ako matututunan dyan Tingnan natin yung mga sasabihin ni Tito Soto, ni Lacson, ni Ontiveros, yung magagaling. Hindi po yung mga nagagaling-galingan lang. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Abangan natin bukas siya ng hapon, Wednesday afternoon. Ang debate po tungkol po sa Supreme Court ruling. Dito po sa kaso ni Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na sana matuloy mga kababayan. Pero kung hindi man, bahala na Diyos sa inyo. At doon sa mga humaharang na mailabas ang katotohanan, bahala na po ang Diyos sa inyo. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.